Fernan POV. Nakatayo si Fernan sa glass wall panel ng opisina niya sa Gold Hotel. He was watching the morning unfold down on the busy street just across his property. Pasado 9:00 na ng umaga at sa karamihan ng mga araw, abala sana siya sa pagtatrabaho ngayon. But today was not just the most days. Ngayon ikakasal ng kanyang kaisang-isang anak na si Sebastian. Napabaga siya ng hininga at dinala sa bibig niya ang baso ng alak na hawak niya. Ang pait ng lasa'y bumaha sa kanyang lalamunan sa isang iglap. Ngunit hindi nito naalis ang bigat sa kanyang puso. Isang pasanin na pinili niyang pasanin sa loob ng isang dekada nang pumanaw ng isa ng anak na si Logan. Para mapanatili ang pagtakbo ng Gold Hotel, yun ang ipinangako niya sa kanyang ama bago tumawala. At sa loob ng maraming taon, alam niya, naging matagumpay siya sa paggawa niyon. In fact, magaling siya sa bawat negosyong hinawakan niya. He was a gold maker, a moniker given to him by his friends in the business world. Siya ay may katanyagan, kapangyarihan at pera. Successful sa lahat ng bagay bukod sa isang bagay na dapat mahalaga, ang pamilya. Aalis na ako, Richard. May dahilan na ako para hindi na manatili pa sa'yo. Sa mga nakaraang taon, sinubukan ko maging mabuting asawa. Nanatili ako sa tabi mo na walang tanong, kahit minsan, hindi ko maintindihan kung bakit ganyan ka. I kept my vow for better or worse, hindi ba? Pero sinubukan ko, Fernan. Ilang taon na ang lumipas at pagod na ako sa lahat. Kaya aalis na ako. Aalis ako hindi dahil hindi na kita mahal. Aalis ako dahil mas pinili ko makasamang anak ko. Pumikit siya habang bumibigat naman ang puso niya sa mga alaala. Katulad na maraming araw na lumipas, ang mga salita ni Divina noong gabing iniwan siya nito ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Tulad ng isang lumang pelikula na inilagay sa isang replay. Sinasaktan siya ng paulit-ulit, lalong lumalalim ang kanyang pagsisisi at lalo pang napupuot sa kanyang sarili. Alam niyang nakagawa siya ng mga maling pagpili, makasariling mga pagpipilian na nagdala sa kanya na kung saan siya ngayon. Ang nag-iisa. Isang buwan lang ang nakalipas, parehong iniwan siya ni Divina at Sebastian sa malamig na pansyon na iyon na ngayon itinatawag niyang sarili siyang kulungan ng kalungkutan. Hindi na niya nakita ang mga to mula noon, hindi naman sa ayaw niya. He tried reaching out pero walang nangyari. They made it clear. Tapos na sila sa kanya. Tapos na sila sa pagiging pamilya niya. And so he had spent the last few weeks of his life sa mapait na pag-aliw, pag-asam para sa panahong nasa kanya ang lahat na talagang mahalaga, ang kanyang pamilya. Lumingon si Fernan at tumingin sa wedding invitation sa table niya. Dapat pa siya magpasalamat na inimbitahan pa rin siya ng kanyang anak sa kasal nito. Ang imbitasyon ay ipinadala sa kanyang opisina sa pamamagitan ng isang messenger. As much as he expected it, walang dumating ni Sebastian o Miranda. Kahit si Amber o ang kanyang apo ay hindi pa niya nakikita. No one came, not even a call. And it hurts. It's pained him so much that even his family couldn't get through him freely the way he's supposed to like any family would. Mapait siyang ngumiti at muling dinala ang baso ng alak sa kanyang bibig. Sa pagkakataong ito, ay mabilis niyang inubos ang alak. Ang pait na lasa ng brandy ay gumuhit sa kanyang lalamunan. Ngunit gayon pa man, it cannot be compared to the painful hollow in his heart he has to carry for the last month of him living alone. Naglakad siya sa kanyang personal bar at nagsali ng isa pang inumin. Nagdesisyon siyang hindi pumunta sa kasal ng kanyang anak. Dapat maging masayang araw na to para kay Sebastian. At alam niyang masisira lang niyang kasiyahan kapag pumunta siya. Kaya pinili na lamang niyang manatili sa loob na malungkot na 4 na pader ng kanyang opisina habang nalulunod sa pagpapahirap para sa lahat ng mga pagkakamali na kanyang ginawa. He was about to drink again nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Sinalubong siya ng pamilyar na mukha ni Andrew, ang bago niyang assistant. Mabigat at puno ng babala ang tingin nito sa ilalim ng reading glass dito. At alam niya talaga kung bakit. Nang tuluyang pumasok sa opisina na ang tauhan, agad niyang ibinaba ang baso ng bar at naglakad pabalik sa kanyang mesa. May mga bagong dokumento kang pipirmahan, sir. Makahulugang sabi nito
bago inilapag sa harap niya ang isang folder. Positibo ba to sa pagkakataong to? Tanong niya sa mababang tinig. Tumango lang si Andrew na ikuyom niya ang kanyang mga kamao. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang pamilya ay pinahirapan ng isang misteryong kaaway na patuloy na gumugulo sa kanilang buhay. Nagsimula ang lahat sa isang serye ng mga insidente ng pagkalason sa pagkain. Ang lahat ng kakulungan sa benta ay nag-uulat ng lahat sa malalaking halaga, kasama ang pagkawala ng mga pinagkakatiwalang empleyado na nagsimulang bagong pumanaw ang kanyang ina. Na muling naulit ngayon na hindi niya malamang dahilan. Akala niya ay ang pagiging kawalan ng kakayahan lang ni Sebastian sa trabaho ang nagdudulot ng gulo. Subalit kahit na siya na mismo ang nakatutok sa pagpapatakbo ng Gold Hotel, nangyayari pa rin ang deficiencies, and all in millions. Kaya naman humingi siya ng tulong sa kanyang kaibigan na si General Samiego ng Puwersang Militar para matulungan sa kanyang problema. Agad nung pumayag na tulungan siya at inirefer siya ng anak nito na si Paul Andrew Samiego, ang co-owner ng Samiego Security Agency o SSA. Ipinaubaya niya kay Paul ang investigasyon, hoping they could finally get to the bottom of it, at sa wakas ay matukoy ang salarin. Kaya naman si Paul ngayon ay nagpapanggap bilang si Andrew, ang kanyang bagong assistant. Iminungkahi ni Paul na ang pinakamabilis na paraan upang malutas ang kanyang problema ay to undercover, at wala siyang pagdududa tungkol dito. Sa loob ng ilang linggo ng pagpapanggap ni Paul bilang bago niyang assistant, pinapamayor ng lalaki ang mga pasikot-sikot ng kanyang negosyo habang ginagawa nitong investigasyon. At ngayon inarito to upang sabihin sa kanya na sa wakas, nabuksan na nito ang misteryong kaaway ng kanyang pamilya. Mabilis niyang kinuha ang folder sa harap at binuklat yon. Agad siyang nanlumo nang makita kung sino sinasabi ni Paul na kaaway niya. Nais niya makipagtalo para sirain ang investigasyon, ngunit ang lahat ng mga piraso ng ebidensya sa loob ng folder ay nakaturo sa isang tao lamang. Isang taong pinagkatiwalaan niya, isang taong tinuturing niyang kaibigan. Ilang sandali pa, bago siya nakabawi mula sa pagkagulat. Ngunit pagkatapos niyon, ay dumating ang galit sa kanya. He will make him pay. Lahat sila. Find him. Dalhin mo siya sa akin. Aniya rito bago kumayom ang kamao. Tumango si Paul at pumihit pabalik sa pinto. Subalit hindi pa to nakakalabas nang tumunog ang cellphone nito. He watched as he answered his phone. Okay, kumilos ka ng normal hanggat maaari. Inalerto ko ng mga pulis, papunta na ako dyan. Ani Paul, bago muling ibinulsa ang cellphone nito at humarap sa kanya. Nandito na po siya, sir. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Fernan. Tumakbo siya sa pinto at lumabas ng kanyang opisina. Pagbabayarin niya ng husto ang tao nagpahirap sa kanila. Sebastian POV. Nag-aalalang nakatayo si Sebastian sa maliit na security office kung saan naroon ang penthouse ni Amber. Doon sila dumiretso matapos siguraduhin ni Marco sa kanya na hindi siya binalak iwanan ni Amber. Nawawala to. Naghihintay si Marco sa lobby para bumaba sina Amber at Marie mula sa penthouse. Ngunit nang bumukas ang elevator sa lobby, ay nakahiga na sa sahig si Marie. Walang malay at wala na si Amber. That's why he's there, to find for himself what really happened to Amber. Pinagmasdan niya si Don Eliseo na nakikipag-usap sa isang pulis ilang metro lang ang lapit sa entrance ng gusali. Nalungkot si Don Eliseo na malaman nito ang tungkol sa pagkawala ni Amber. But the old man was strong, stronger than he thought. Mabilis niyang inayos ang sarili at hinila ang lahat ng connection niya na makakatulong sa kanila na mahanap si Amber. Ngayon nga kausap nitong isa sa mga hepe ng pulis at mismong may-ari ng building. Ang mami naman niya, nagpaiwan sa simbahan upang magpaliwanag sa mga bisita. Ayaw man niya iwanan niya si Lily kay Willa, ay pinaakyat sa penthouse ni Amber. He still doesn't trust Willa that much after the accident. Pero alam din niyang hindi niya kayang alagaan si Lily habang inaalam niya ang nangyari kay Amber ng sabay. Kailangan niyang pumili ng isang gawain lamang. At pinili niyang hanapin ang asawa. Siniguro na lang niya na mas maayos ang kalalagyan ng kanyang anak habang ito ay hindi kasama. He had put the penthouse on a lockdown. He put Leon in charge.
At ngayon ay naroon siya sa tabi ng security room. Pilit na kinakalaban ng sakit at pag-aalala sa loob ng kanyang puso. Maya-maya pa, "We found it!" Deklara ng pulis na nasa loob ng security room. Nagmamadali siyang pumasok sa silid at galit na tumingin sa mga monitor na nakasabit sa dingding. When the CCTV footage started playing, nakita niyang bumukas ang elevator sa 3rd floor ng building. Dalawang lalaki parehong nakamaskara at nakasombrero ang sumugod sa loob ng elevator. Sandaling nagsara ang pinto ng elevator, ngunit wala pang isang minuto muli itong bumukas. This time, bitbit na ng isang lalaki si Amber sa balikat nito. Sa nakikita niya, nawalan din ng mali si Amber dahil sa dalawang lalaki na kumuha rito. Lumipat ang atensyon niya sa isang monitor na nakatutok naman sa stairwell. Bumukas ang pinto ng stairwell at doon dumaan ang mga lalaking kumuha kay Amber. Nakita ng isa sa mga lalaki ang CCTV at itinulak to sa gilid. Ganon din ang ginawa nito sa ibang CCTV habang bumababa ang mga to ng hagdan. Nang makarating naman ang mga to sa 1st floor ng stairwell, sinalubong ng mga itong isa pang lalaki. Nanatili sila doon ng ilang sandali hanggang sa sinagot ng isa sa mga lalaki ang telepono. Ilang sandali pa, nag-thumbs up ang sign na to bago lumabas ng hagdanan. Napagtanto niyang hinihintay nila na malaman ni Marco ang nangyari kina Amber at Marie. At nang umalis si Marco sa kanyang pwesto, doon na sila lumabas sa hagdanan. Mula sa ibang anggulo ng CCTV footage sa lobby, isa pang 4 na lalaki ang nakitang nag-inject ng kung ano sa leeg ng Cold Courage. Sa background, makikita na nasa sahig ang mga guards na walang malay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata nang dumaloy ang takot at galit sa kanya. Sino kaya ang mga taong yon? Maraming beses na niyang tinanong si Don Eliseo kung may kaaway bang pamilya nito, mapapersonal man o sa negosyo. Subalit iisa ang sagot na matanda, wala. Mas nilunod siya nito sa kanyang mga takot. Uli bang bumangon sa pagkakatulog ang misteryong kaaway ng kanilang pamilya? Naalala niya si Claire. Ang kwento nito tungkol sa pagkidnap bago ang kanilang pagkukunwaring wedding 3 taon ang nakakaraan. Ayaw niyang isipin, subalit doon ang tinutumbok na kanyang isip. Nagsimula silang kausapin ng mga pulis na nasa loob ng security room na nagpapaliwanag sa kanya at kay Don Eliseo kung paano nila isusulong ang kaso. At kahit na hindi niya gustong alinman sa kanilang diskarte, wala siyang magawa. Nagsabi ang mga pulis na hintayin ang tawag ng mga kidnappers. At sa puntong iyon, kahit na ang paghihintay ay tila pilay para sa kanyang gawin. Alam niyang itong pinakamahusay na bagay na magagawa nila. Mas hinigpitan niya ang pagkuyom sa kamao at mas lalong tumitindi ang kanyang galit. Gusto niyang hanapin ang kanyang asawa kahit saan. Ngunit alam niyang kailangan niya manatili matatag at maghintay tulad ng sinabi sa kanila ng mga pulis. Maya-maya pa tumunog ang kanyang cellphone. Wala siya sa mood na sagutin ang anumang tawag ngayon. Pero nag-flash ang pangalan ng kanyang ina sa screen ng kanyang telepono. Napilitin hindi siyang sagutin yon. "Ma'am?" Aniya sa malungkot na tono. "Sebastian, gusto ng dad mo na makita tayo sa police station. He said it's very important." Nagmamadaling sabi ng kanyang mommy. "At bakit naman kailangan nito makita tayo sa istasyon ng pulis? Did he finally make a mistake out of his perfect life? Good for him." Sagot niya rito. "He said tungkol to kay Amber." Agad na dumiretso ang upo niya sa narinig. Ano kayang posibleng malaman ng kanyang ama tungkol sa pagkawala ni Amber ngayon? Maraming dumaan na ideya sa isip niya, subalit, only one way to find out. "Papunta na ako." Nagmamadaling deklara niya bago niya pinutol ang tawag. Amber POV. Napasinghap si Amber na magkamalay siya. He suddenly felt cold as her senses began to come back to her slowly. Kaya naman kahit na namimigat pa ang kanyang mga mata, ay pinilit niya magmulat. Agad siyang sinalubong ng dilim. Sinubukan niyang tumayo sa malamig na sahig na kinaroroonan niya. "Nasaan ako? Bakit ako nandito?" Ang huling alaala niya ay nasa loob siya ng elevator at papunta na sana sa simbahan para sa kanyang kasal. Agad na tinambol ng kaba ang puso niya na maalala niyang paghinto ng lift sa 3rd floor ng condo building. Kasunod niyon, ang mabilis na pagpasok ng dalawang lalaking nakasuot ng mask at cap at sinubukan nilang mag-inject na kung ano sa leeg niya.
Lumaban sila ni Marie ng husto, pero wala silang nagawa. Wala sa sarili siyang napahawak sa kanyang leeg at nangilid na ang luha. Bakit? Sino ang mga taong yon? Sa pagkakaalam niya, wala siyang atraso kahit kanino. Fear consumed her in an instant nang maalala niya ang text message na yon. Natatanggap niya bago siya lumabas ng kanyang silid. Ikaw na ang susunod. Ang ibig sabihin ba nun? Ay siya na ang susunod na mawawala? Hindi na ba niya makikita ang kanyang mag-ama? Si Lolo Eliseo? Pero bakit? Ano bang ginawa ko? Maya-maya pa, bumaha ang liwanag sa silid. Saglit siyang nasilaw sa liwanag. Subalit na makabawi ang kanyang mga mata, tumambad sa kanyang isang pinto na gawa sa nara sa di kalayuan. Mayroong ilang mga bintana din sa bawat gilid ng mga pader na nakapalibot sa kanya. Ngunit lahat ay naka-board up. Kaya naman hindi dumaan ang anumang natural na liwanag mula sa labas. Nagsimulang gumalaw ang seradura ng pinto. Sa kabila ng panginginig ng kanyang mga tuhod, nagmadali siyang tumayo. Kung sino man ang kumuha sa kanya sa hindi niya alam ang dahilan. She swear, she will not go down without a fight. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao at hinanda ang sarili upang labanan ang sino mang papasok sa silid. Pero hindi niya inaasahan ng tao na pumasok sa silid na kinaroroonan niya. It was Hannah? Hannah? Paano? Hindi niya maisatinig ang gusto niyang sabihin. Naiwan ang kanyang mga salita habang unti-unti siyang nilulunod ng kalituhan. Akala niya nasa Italy si Hannah. Paano ito? Isang nakakatakot na tawa ang ginawa ni Hannah habang pinagmamasdan ng kanyang nalilitong mukha. Hello, Amber! Surprise! Anito, bago ikinaway ang hawak nitong armas. Kaibang-kaiba to sa Hannah na nakilala niya sa sosyal at may finesse. Yung Hannah na sa harapan niya ngayon ay napakadelikado. Hindi mo deserve si Sebastian, tulad ng huling aktres na sinubukan nitong pakasalan. Natigilan siya na maalala ang sinabi dati ni Claire na kinidnap din to sa araw na dapat ng kasal noon kay Sebastian. Was that? It was you? Wala sa sarili niyang bulong. Actually, umpisa ng isang boses sa labas ng pinto. Nang pumasok sa loob ng silid ang misteryong tao, namutla siya sa labis na pagkabigla. Laura? She whispered. Ngumiti ang matandang babae. It was all me, Amber. All me. Ano ngayon, Amber Ledesma? Nagulat ka ba? Sarkastikong tura ni Laura Del Valle na manatili siyang tahimik pagkaraan ng ilang sandali. Why wouldn't she? Wala siyang ideya na mag-ina ang gagawa ng ganitong uri ng kalupitan sa mismong araw ng kanyang kasal. Isang mahina at mapanganib na tawang ibinigay ni Laura. Ibang-ibang itsura nito sa babaeng nakilala niya. Ang Laura na nakilala niya mabait, maasikaso at maayos kausap. Kaya naman hindi na siya nagtataka na naging malapit si Ma'am Divina dito mula nung humiwalay ito kay Fernan. Itinuring nila ni Sebastian si Laura bilang mabuting kaibigan sa pamilya noong mga nakaraang linggo na naghahanda sila para sa kanilang kasal. She even consulted her opinion or two, and she was such a darling, like any good-hearted elite woman. Subalit mukhang nagkamali silang lahat ng pagkakakilala kay Laura Del Valle. Lahat sila ay naloko ng mga anghel na mukha ng matandang babae, katulad ng kay Hannah. Huminga siya na malalim para pigilan ang kanyang emosyon. Alam niyang mapapahamak siya kung hindi siya mahahanap ni Sebastian o ni Lolo Eliseo sa lalo madaling panahon. Pero hindi ibig sabihin noon na basta na lang siya susuko ang sarili sa katapusan. Kailangan niya mag-isip ng paraan para makaalis dito. But she needs to buy time, which get her to think. Bakit? Bakit niyo ginagawa to? Bumaling siya kay Hannah. Dahil ba kay Sebastian? Ngumisi lang ito at inirapan siya. Mukhang naiinis na si Hannah pero hindi pa siya tapos. Ano? Hindi mo makuha si Sebastian? Kaya pinakausapan mong mami mo na tumulong sa pag-agaw ng lalaki para sa'yo? Panunuya niya. Sa isang iglap ay nasa harapan na niya si Hannah. Ang sumunod na nangyari ay napaupo na siya sa malamig na sahig dahil sa malakas itong sampal sa kaliwang pisngi niya.
Hindi pa to nakontento. Sinabunutan nito ang kanyang buhok at pilit siyang pinatingala rito bago itinutok ang armas sa kanyang sentido. Akin si Sebastian, not yours. Hindi kay Claire, hindi sa ibang babae kundi sa akin lang. Narinig mo ba? Akin lang si Sebastian. Asik nito bago inihampas sa kabilang pisngi niya ang armas sa hawak nito. Nahulog siya sa sahig sa isang iglap, nahihilo sa suntok. Nakaramdam siya ng pagkamanhid saglit hanggang sa dumapo ang matinding sakit sa gilid ng kanyang muka. Dahan-dahan niyang hinawakan ang muka gamit ang nanginginig niyang kamay. At hindi lang narehistro ang dugo sa kanyang mga kamay. Natikman niya to. Gusto niyang maiyak, magwala at gumanti. Gusto niyang manlaban para kay Lily, para kay Sebastian at para sa iba pang mahal niya sa buhay na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Subalit alam niya, hindi magdadalawang isip ang mag-inang to na hindi paslang siya kapag ginawa niya yon. Ilang sandali pa, pumainan lang ang halakhak ni Hana na para bang sayang-saya to sa pananakit sa kanya. I told you, this will be fun. Narinig niyang sabi ni Laura. Mag-ina nga ang mga ito. Parehas na baliw. Na makabawi si Amber ng lakas, unti-unti siya nag-angat ng tingin sa mag-ina. Pareho may ngiti sa mukha ang mga ito habang nakatingin sa kanya. Parehong determinadong wakasan ng kanyang buhay. Nanginginig siya sa naisip. She started that happy and full of hope. Pero wala na ang mga yon dahil alam niyang haharapin na niya ang kanyang katapusan sa ilang sandali lang. Her fake strength has also reached its end, and all that's left were regrets. Pangihinayang sa maraming beses na kaligayahang binitawan niya. Nangihinayang sa maraming slightan na hindi niya nasabi, at nagsisisi sa maraming bagay na hindi niya nagawa. Then she thought of Lily, her sweet little baby who will grow up without a mother. Hindi niya na napigilan ang mapahikbi. Oh look, sa wakas humihikbi na siya. Ani Hana sa masayang tinig. Sige Amber, magmakaawa ka para sa iyong kalunos-lunos sa buhay. Kumbinsihin mo ako sa mapakiusap mo. Then I shall decide if I'll let you go like I did with Claire. Kinagat niya ang kanyang labi para mapagbagal ang bara sa kanyang lalamunan. Hindi siya madaling sumuko, subalit, sa'yo na si Sebastian, Hana. Pakawalan mo lang ako. Para saan ako? Napangisi si Hana. Anong kala mo sa akin? Baliw? Kapag pakakawalan kita, susundan ka lang ni Sebastian. Hindi nito malalaman na akong kailangan niya, na ako dapat na pinakasalan nito at hindi ikaw. Bata pa lang ako, pinangako niya sa akin ni Sebastian. Nabuhay ako para kay Sebastian sa nakalipas sa 3 dekada ng aking buhay. Dapat nasa tabi ko siya. That fake one-night stand, what should do it? He's supposed to marry me when you divorce him. Ngunit patuloy ka nitong hinahanap na parang isang kawawang tuta na naghahanap sa kanyang amo. Sumikip ang puso ni Amber sa katotohanan. Walang nangyari sa pagitan ni Hana at Sebastian. Nothing. Hindi niya alam kung matutuwa siya sa narinig o magagalit. Maraming bagay ang nawala sa kanila ni Sebastian sa pakana ni Hana. At kahit matagal na niyang pinatawad si Sebastian sa inaakala niyang ginagawa nito at nagbalikan sila, some things they had has been lost forever. Kaya dapat ka na mawala sa mundong to. Patuloy ni Hana maya-maya. Huwag ka mag-alala. Kapag pumanaw ka ngayon, ako na bahala kay Sebastian at sa anak mo. Magkakaroon kami ng isang masayang pamilya tulad ng nararapat. Hindi ka magiging masaya. Dahil kahit kailan, hindi ka niya mamahalin. Hindi ka niya mamahalin, Hana. Hindi ka mamahalin ni Sebastian. Manahimik ka! Sigaw nito at inasinta ang isa sa mga bintana. Agad siyang napasigaw nang umalingaw-ngaw ang tunog ng armas sa loob ng silid. Madali rin siyang nagpatakip ng tenga at yumuko sa sahig. Maya-maya pa narinig niya si Laura na kinakausap ang anak nito. Inaangat niya ng konti ang kanyang muka at nakita niyang nakaupo niya sa sahig si Hana. Nanginginig at mukhang disoriented. Kaagad na lumuhod si Laura sa harapan ni Hana at marahang pinupunasan ang luha nito. Tandaan mo, gawin mo lahat ng sasabihin ko at sa huli, you will have Sebastian. He will be yours and only yours, just like how it's supposed to be. Naiintindihan mo ba ako? Ani Laura sa anak nito. Ginagawa namin to hindi lang para sa atin.
kundi para kay Patricia. Ayaw mo naman magalit si Patricia, di ba? Pansin niyang lalong nanginig si Hannah at nang binanggit ang pangalan ni Patricia. Who is she anyway? Maya-maya pa nagtawag ng tauhan si Laura. 2 lalaki ang sumugod sa loob ng kwarto at inilabas si Hannah. Pagharap na pagharap ni Laura sa kanya, agad naningkit ang mga mata nito at walang pag-aalinlangang itinutok ang armas sa kanya. Hindi mo pwedeng kausapin ng ganyan ng anak ko. Nobody! Singhal nito bago naglakad palapit sa kanya. Tumayo ka! Kahit nanginginig ang kanyang tuhod, agad siyang tumalima. Na makalapit si Laura, humakbang siya paatras sa dingding. Mawawala ka na ngayon, Amber Ledesma? Katulad ni Callum, pati na ni Imelda. At lahat ng gulo sa akin at sa mga plano ng anak ko. Paano ka na dapat na aksidente sa kalsada na naranasan mo? 3 taon nang nakakaraan. Nang sirain ng mga tauhan ko ang luma mong sasakyan. Hindi ko alam na kung may sapusa ka ba? O talaga malakas ka lang manalangin. Ngunit hindi na yung mahalaga. Nabuhay ka na matagal. Kaya ibibigay ko sa iyong katapusan mo ngayon. Napasinghap si Amber at lalong nanginig. It was Hannah and Laura. Ang mga to ang naging sanhi ng kanyang aksidente. At yun din ang nagpagulo sa pagpanaw ni Callum. At anong ibig sabihin ni Laura sa pagbanggit nito sa pangalan ni Grandma Imelda? Hindi ba't ang pagpanaw ni Lola Imelda ay sanhi ng sakit nito? Ngumisi ulit si Laura. Oo, tama yan, Amber. Matakot ka. Matakot ka sa akin. Hindi ako baliw at mahina tulad ng aking anak. She does everything she wants and cannot handle rejection. Ginawa ko si Hannah na ganyan. Masyado tong natatakot sa rejection para gawin ito ang gusto ko sa lahat ng posibleng paraan, kahit na brutal. Pero ibahin mo ako. Mas malinaw ang pag-iisip ko at hindi ako madaling sumuko. Gusto na kitang mawala sa mundong to. Wala akong ginawa masama sa iyo, Laura. Aniya rito na nanginginig na boses. You didn't. Pero pinakasalan ka ni Sebastian. Hindi dapat ganon. Si Hannah dapat ang pinakakasalan ni Sebastian habang unti-unti naming inuubos ang yaman ng mga Smith. Kung to ay tungkol lang sa pera. No! Hindi to tungkol sa pera. Mabilis itong putol sa kanya. Hindi naman ako ganun kababaw. Oo, gusto ko ang pera nila. Pero hindi ko yung priority. Tungkol to sa paghihiganti ko. Para kay Patricia. Bumakas ang lungkot sa mga mata ng patanda sa pagbanggit ng pangalan ng babae. Sa loob ng maraming taon, pinaghirapan ko to. Ang lahat ng ginawa ko simula noon, ako'y 18 taong gulang pa lamang. For me, to see the day that Smith are all gone. Gaya ng ginawa ni Fernan sa kapatid ko si Patricia. Pinaslang ni Fernan ng kapatid ko. He made her fall for him and terminate her. Naiwan ako mag-isa sa malupit na mundong to. Si Fernan ay dapat nang mawala tulad ng iba pa nitong pamilya. Tulad mo. Paliwanag ni Laura bago kinasang armas na hawak nito. Muling tumulo ang luha niya. Too much for buying time for her to be safe. Papanaw na siya at hindi na niya makikita mga mahal niya sa buhay. Pumikit na si Amber, ngunit sa halip na isang putok ang armas, isang telepono ang tumunog na naantala ang kanyang nalalapit na katapusan.